Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ito, balikan lang po natin si Isko Moreno. Kasi 'di ba ngayon kampanyahan ng mga pang-national candidate. Pero itong mga local hindi pa 'to eh. Alam ko isang buwan lang yung ibinibigay sa kanila o 2 buwan yata, ganun, 60 days. O 60 days, tama, 30 days ang barangay. Okay. So ngayon, um, meron ho kasing mga tanong dito na talaga namang nakaka-puzzle talaga. Bakit eto hong si Isko Moreno hindi kumandidato sa pagka-senador, 'di ba? Kasi tingnan niyo ha, gusto niya na magpangulo ng Pilipinas, right? Oh, kahit na alam niya na tagilid na yung kanyang lagay dati noong 2022. Tapos naalala ko lang din, ito yung may kagagawan dito. Ito yung isang kalokohan niya noon. Yan. Yung 203 billion estate tax na utang daw ng Marcos family. Ito po kasi, yan, ay kagagawan po ni Isko Moreno. Yan. Ito ay 23 billion pesos yan. Alam niyo naman ang kwento nito nung estate tax, no, yung mga properties na naiwan ng matandang Marcos na namayapa na. Pulakay, tatay nila PBBM. Ngayon, ito hong si Carpio ang naglabas ng computation of from 23 billion naging 203 billion na bilang so ngayon ay naging isang pangbato, panglaban ito ng mga DDS. Laban po sa kampanya ni PBBM noong 2022. At hindi ko lang makalimutan tong pinagagawang to ni Isko Moreno noon kasi na-fact check ako diyan ng TV5 at saka ng Rappler. Kasi sinabi ko na baliwala na yung 203 billion estate tax na yan. Bakit? Kasi bayad na yan. Kasi yung nangyari dyan, yung 23 billion pa lamang yan nun, pinagbabayad sila ng halaga na yan. Ayaw ni PBBM kasi hindi malinaw ano-ano ang properties na covered. Hindi malinaw. Nag-assess ng value itong BIR, hindi malinaw kung ano-ano yung mga in-assess nila. So from ilang bang properties yun? From 22 ba yun? Tapos kalauna naging 13 na. Basta dumami na yung properties na sinasabi ito ay mga pag-aari ni Apo Lakay. Ito sila BBM, inilalaban lamang nila kung alin yung kanilang mga properties na meron silang dokumento. Sabi nga nila, kung meron kayong nakuha diyan na may patunay kayo na hindi amin, inyo na. Hindi namin lalabanan 'yon sa korte. Di ba? Syempre kailangan ng proseso. Ano nangyari? Di ba maraming properties na itinuturong kay Apo Lakay, tapos matutuklas-tuklasan, walang ebidensya yung claim nila. So nababalik. Di ba, meron kina Tantoco, meron kina Lucio Tan, o kung kani-kanino pa. Diba? So ngayon, hindi binabayaran na BBM yung 223 billion na yan kasi dinidispute nila yan. And apparently, pag nagbigay pala ang BIR ng notice, diyan, meron ka lang 30 days para yan ay ma-dispute. Paano i-dispute noong 1991? They are in the US. Di ba? So ganun yung kwento nitong loko-lokong Isko Moreno to. Akala niya siguro pagka napalobo nila ng 200 ganyang kalaking halaga na yung hindi binabayarang utang na gusto nilang palitawin na na tinakbuhan ng pamilya Marcos yung obligasyon nila. Unang-una, yung property ho, hindi po illegal. Kaya nga binubuwisan Di ba? So, naalala ko lang tong kalokohan ni Isko. Then ngayon, kasi, alala ko lang, eto nga sabi niya kanina, palitan na natin. Congressman natin, si Joel Chua. Si Joel Chua, ang kauna-unahang hindi po kaalyado ni PBBM na bumatikos kay Sara few months ago. Tapos doon sinugod namin siya sa kanyang distrito sa Maynila. Para ma-interview. Kasi kauna-unahan, kapartido siya ni Isko Moreno. Aksyon Demokratiko sila pareho.
noong 2022. Tapos ngayon, Aksyon Demokratiko pa rin si Isko Moreno. Aba, halatang si Isko Moreno ay pro-Sara. Dahil ito nga si Chua ang unang-unang kapartido niyang bumanat kay Sara. Kita nyo? Ngayon, sabi niya palitan na natin, congressman natin sa District 3. Sa totoo lang, ito lang, napagbigyan na natin siya. Pwede ba straight apple nieto? Diba? Yun ang ni Isko Moreno. Sabi ko, lokon to pro-Sara din si Isko Moreno. Naalala ko lang din dati kung paano siyang tarantaduhin ni Duterte. Sabi nun sa balita noong August 10, 2021. Yan Duterte hits Isko Moreno for past sexy photos, withholds power to distribute aid. Sabi niya, yan ang training ng presidente. Sabi niya, maghubad. Diba? Kaya naman ang ginawa ni Isko kalaunan, unang-una, nag-aaway-aaway pa sila dyan. May World War pa silang dalawa dyan And then later on, ito na ho yung nangyari. Si Duterte, ayaw magsuporta kay PBBM because his intention is to destroy him. Destroy his candidacy. And then sa tingin ni Duterte, dahil wala siyang malakas na panglaban, so magagamit niya itong isang partidong dilawan na Aksyon Demokratiko. Tatlo yan Liberal Party, PDP Laban, and Aksyon Demokratiko. Kapag nasunog yung isang partido, magpapalipat-lipat lang sila. Bakit nag-emerge uli ang PDP Laban after Cory Aquino? Diba? Hindi na halos naaalala ng mga Pilipinong PDP Laban. Nananalo na lang yan si Coco Pimentel, not because of his political party, but because of his name and performance. Diba? So ganun-ganun na lang. Isa lang nananalo, dalawa ng PDP Laban. Si Duterte lumayas dyan ng 2009, 2015, sina Amy together with the Dilawans, they worked together and then binalikan ng PDP Laban si Duterte, pinabalik sa partido, and then they work out together towards Duterte's presidency. Ang gumasto si Amy, sabi ni Duterte yan, wala akong pira, pinautang ako ni Amy. Di ba? So naalala ko pa yun And then, yung awayan nilang dalawa niya, sabi pa ni Isko noon, hindi raw dapat ipinamamana yung kapangyarihan. He was referring to Sara. Kasi nga nababalita, tatakbo pagka-presidente. So ayaw ni Isko. So, dahil si Sara ay kumandidato pagka vice president ni PBBM, then si Duterte bumabanat na. Diba? After he learned na si Sara nga nag-vice, interview kay Banat Bay, sinabi, Marcos niya may bagahe, may sumunod, may nag-shabu, may nagko-cocaine, ganun na yung mga banat niya. Tapos meron pa siya na, mag-warning lang ako sa mga Pilipino, kasi Marcos, weak leader yan, mahina yan, blah blah blah. May bagahe yan. Diba? 2021 yan, yung nga paninira na ganyan ni Duterte. And then later on, sabi ni Maharlika, itong pulburon video, itong pulburon issue, si Duterte nagsimula nito. Yang PIDEA leaks na yan, inilatag ko lang, tangina niya. Diba? Kasi ito na nga, balikan natin, ito si Isko Moreno. Siya pala ang secret candidate ni Duterte. So kumbaga, let's abandon the PDP Laban. The boat is sinking. Diba? So, doon sila kay Isko Moreno. Ang problema, napakabigat ng kalaban ni Leni Robredo, ni Isko Moreno, at ng iba pang ni Manny Pacquiao. Napakabigat ang kalaban nila, si PBBM, na matagal nang hinihintay ang kandidatura. Sabi ko nga, kung noong 2016 naglaban si Duterte at si BBM, malamang sa kangkungan pa pinulot itong si Duterte. Si BBM pa ang mananalo noong 2016. Kasi siya susuportahan ng mga loyalista. Nagpanalo kay Duterte noon, mga loyalista. Mga Marcos loyalist. Diba?
So eto, tinanggap ni Isko diyan yung kanyang pag-endorso, yung tulong promote, but then again, wala rin, 'di ba? Walang tumalab na Duterte magic. Now, this is the problem with Isko Moreno. Sabi nga ng misis ko ng taga Maynila, si Isko mabait yan. Pero kapag ka panahon ng eleksyon, praning yan. Naalala ko lang nga yan kasi si Isko dati gustong-gusto niya magpangulo. Tapos ngayon, aba, 'di ba? Ano nangyayari? Nag-mayor ng Maynila. Bakit? 'Di ba? Kasi kung si Isko ay kumandidato pagka senador ngayon, malaki ho ang tsansa niyan. Baka mag-ungusan silang dalawa ni Erwin Tulfo sa top 1. 'Di ba? Top 1 maglalaban silang dalawa diyan. Sigurado 'yan. Oh, nagkaroon ng prior survey dati. Nako, ang resulta top notcher doon sa survey si Isko Moreno. Tapos hindi tumakbong senador, ang tanong, how much? Ang tanong dito, bakit? Ano ang kapalit? Ano ang dahilan? Ba't hindi ka lumabang senador? Bakit mayor uli? Ano ang meron ang Maynila at di mo maiwan? Sabi mo nung una, hindi mo iiwan. Then kalaunan, iniwan mo sila. Tapos ngayon, nagbabalik ka. Na kung saan mas maganda kung nagsenador ka. Dahil gusto mo namang bumalik, gusto mo namang magpresidente ulit. 'Di ba? In the future, pag wala na si BBM. Oh. Bayan nila, ano yan opportunist. Kung saan ang merong makikitang malaking opportunity, then he grab it. Ganun nga, he grabs it, and then bahala na si Batman. 'Di ba? Kasi hodang matalo, then laban uli. Oh. Nalala ko pa yung mga condominium ni Isko noon hanggang siguro ibang araw, no? Didiscuss ko yan sa inyo yung pati yung benta-benta ng properties, yung Kasi tanong doon, ano yung naging epekto? Kasi naalala ko, kinontent ko yan, merong benta-bentang ganyan, pero nakamal naman na rin pala ng malaking halaga, diba? May pera naman na pala Maynila. And besides, bakit kailangang magbenta ng property? Meron naman tayong national government na pwedeng mag-provide ng pondo. 'Di ba? Anak ng baka. Baka meron na namang ibibenta naman. Kaya kasi nakikita ko rito, 'di ba? Siyempre pro Duterte siya. At ngayon si Mocha Uson, kakaibang klase. Konsehal ang tinatakbo, ang binabangasan ang presidente ng Pilipinas. Tapos si Isko Moreno, yung kapartido niya na kumontra kay Sara Duterte sa pamamagitan ng investigasyon diyan sa Kamara de Representantes, si Joel Chua. Tapos yun rin yung unang bumanat na hindi kaalyado ng Presidente Marcos. 'Di ba? Kinakalaban niya ngayon, kapartido pa niya. Oh. So kay Isko Moreno, maliwanag, wala ho talaga sa kanya ang sense of loyalty sa partido. Ang meron sa kanya is yung kung ano ang kanyang mahihita. Okay, yun ang di ba? Ay nako. Although sa Maynila, sabihin nga natin, malaki yung chance niya talaga na manalo, di ba? Kaya lang ang tanong, kamusta yung talagang serbisyo bang pinakita niya sa taong bayan? I conducted surveys before, last year, series of surveys, talagang landslide si Isko doon. Pero iisa lang yung sinasabi ng mga tao, because of ayuda nung pandemic. Galing naman ng DSWD yun. Totoo naman, bumababa, masikaso naman, di ba? Tapos meron pa siyang mga kaibigan ng mga vloggers doon, yung mga Manila Bay vloggers, na nag-a-amplify doon. Minsan pinasalamatan niya na dahil sa inyo, nakilala uli Maynila sa mundo. Diba? Pinag-uusapan na tayo, dinibisita tayo. Yun. Pero sabi ko, kung evaluate ninyo, hindi pwedeng ayuda lang. Tapos na ang pandemic. Ano ang ibibigay ngayon sa inyo ni Isko? Mayor yan, diyan makakapagbigay ng AX.
Hindi yan makakapagbigay ng hindi yan makakapagbigay ng akap, 'di ba? Kasi lalong akap ngayon. Mahigpit, iba na may hawak, tina-kongresista. Ay nako. Correct, malakas sana kung tinakbuhan niya senador. Eto pa, Sir Ernesto Nignalan. Ang ano dyan ay, dito, pagkatapos niyang siraan si PBBM, siniraan niya si PBBM noon nung kampanyahan, 2022. Ang ginawa pa niya, unang-una siyang nag-reach out kay PBBM. Ano yun? Nung kampanyahan, nabura lahat. Yung pinagsasabi niya na, ako po ay isang Marcos loyalist. Marcos loyalist daw siya noon eh. Tapos ang partido niya nga dati, di ba, KBL? Oh. Kasi biglang, ay nako, iwan na nga muna natin. Hindi, isa pa yung, yung mga homeless, yung mga mahihirap doon. Ako, alam niyo naman, ako taga-barangay, di ba? So pagkagabi, mga ganyan araw, may clearing kami. Nakakausap ko yung mga mga natutulog sa gitna ng G. Araneta Avenue. Pag tinanong ko kung anong address nyo, ba't nandito kayo? Dito kami tinapon ni Isko. Sabi nila, bakit dito tinapon? Ano yun? Kasi sir, nakatira kami sa may Baseco. Nakatira kami sa may bangketa ng Delpan. Nakatira kami dito sa may, pangalan yung isang palengke na yun, yung may malapit sa Pure Gold, yung nasunog. O ngayon, bawal doon magtinda, kiniklearing kami, wala na kaming mapuhunan, wala na rin kaming mapagtindahan. Sabi niya. Ngayon, nung hinuli kami, dito kami binaba. Sabi ko, ganon. Dito kayo tinambak sa amin sa Quezon City. Sabi ko, tapos meron pang isa. Di ba namimigay kami dati ni, nung kapatid ko ng mga pagkain, ulam, panghapunan, paggabi. Dito sa mga natutulog sa lansangan. Kaya lang, yung ibang binibigyan namin, magalit pa eh. Ayaw ng adobo. Maagang matulog, inaaway pa kami. Ngayon, malaman-lamang ko, yung isang natanong namin na may papag sa bangketa, tapos malapit sa ABS-CBN, meron siyang bubong na trapal. Nakausap ko, taga Maynila pala siya. Sabi ko, bakit kayo nandito? Ilan na kayong nakausap ko? Dito kasi kami tinapon, bawal kami dun eh. Sabi ko, grabe, anong plano nyo? Pag wala na si Isko, uuwi kami. Sabi niya, doon kami bahay namin, doon ang rehistro namin, doon kami botante. Pagdating ng eleksyon, hindi namin siya iboboto. Tapos tinapong kami rito. Biro ko pa nga, huwag nga kalimutan si PBBM ha. Sabi ko. Grabe yung nakaraan ng admin noon dyan sa Maynila. Ang strongest talaga naman doon sa sa administration noon ng Manila is yung clearing. Divisoria na linis, dating napakabahong nakakasukan na linis. Talagang maganda. Hanggang ngayon, malinis ang Divisoria. Hindi na rin ganun katambak yung basura, pati yung mga nagtitinda sa gilid. So, kung kaya naman palang gawin niya nang wala si Isko Moreno, di ba, bakit hindi i-maintain ng Maynila? Bakit hinayaan nila na yung mga nakliring nagbalik sa dati nagpakadugyot? Nasa tao problema eh. Di ba? Parang linis ka ng linis. Yung mga nakatira naman doon sa lugar na nililinis mo, ang tingin yata sa tagapaglinis lang nila. Sila tagakalat, di ba? Ay nako. Kaya nga, para masabi lang malinis, di ba? Okay, so iwag na natin yung Cisco. Nalala ko lang yan. Mga araw babalikan natin yan, yung mga pinaggagawa niya dyan sa Maynila.